Ayan. So, hello guys. Good morning. Welcome here in Iron Sharpens Iron Podcast. Ayan. So, good morning everyone. So, ngayon nandito kami sa Oishidon. So, kasama ko yung ating group, no? Mga boys. So, pakilala kayo sa isa. Ako si Coach Mike. Ako po si Kuya Gian. Si Coach Joseph. Buboy. And Kuya Mon. Ayan, so sama-sama kami ngayon dito sa Oishidon and naisip namin mag-devotion, mag-life group bilang 'di ba, merong bagyo ngayon and di tayo nagkaroon ng Sunday service. Ayan. So, ba't nga ba ulit Iron Sharpens Iron, Coach Joseph, yung ating podcast? Ayan, no? Kasi based dun sa Proverbs 27:17, so sabi doon, iron sharpens iron and one man sharpens another. So, yan, yung goal ng podcast na to is to sharpen us, no? So, through sharing yung mga lessons na natutunan namin or our experience with Jesus, no? So, we would also like to share it with you guys na magamit nyo din to sharpen or to shape our character, no? Or to strengthen our faith, no? So, ayan. We hope na makatulong kami sa inyo and while we also sharpen each other, no? So, ayan. We hope na may matutunan kami sa inyo and also may matutunan din kayo sa amin. Ayan. So, itong episode ng aming podcast would be just a natural, mga nangyayari sa devotion namin. So, hindi kami sobrang magiging curious or conscious pala, no, sa kung paano yung magiging formats. Pero freely lang namin i-share yung aming mga devotion. Di ba, guys? Yes, Yes. So, sino magsimula ng ating devotion? Apay ko tayo. Sino na? Una. yung pinakabata po muna. Yes, pinabata. Ay, grabe. Patanda. Meron po tayo dito. Pero siguro bago tayo mag-start, Pray mo tayo. pray lang tayo saglit. Sige, let's bow our heads. Close our eyes. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa hapon nito, Lord God, na pinagsama-sama mo kami, Lord God, at binigay mo kami, Panginoon, ng time and opportunity, Lord God, to have a small group, to have a devotion, to have a sharing, Lord God, about the Word of God, our life experiences, Panginoon. And mas may matutunan kami, Lord God. Mas ma-sharpen pa kami ang bawat isa, Lord God. At ito, Panginoon, ginagawa namin to glorify you, Lord God. Maraming salamat po. We give you all the glory and honor in your name. In Jesus' name we pray. Amen. So ayan guys, let's have a roulette. Ayan, nag-roulette na tayo, guys. Nagroleta para shoot. Para fair. So, ang una ay si talagang buboy. Wala tayong magagawa. Testimony or Wala tayong- face testimony. Wala tayong It's either testimony or sharing. Gusto mo lang i-share na baka nangusap sa'yo si Lord or any learnings from past few days. So, yung nangyayari this past few days na bagyo, yung dalawang bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility ay Ano ang bagyo yun? Bagyo Tino tsaka Uwan. Yung isa pa doon, Super Typhoon. Kalapuan. Tapos, yung Uwan. Tapos, ayun nga. Malakas yung mga bagyo na naranasan natin sa Pilipinas ngayon. And yung mga bagyong yun ay parang mga tag dito. maraming naapektuhan. Madaming naapektuhan tulad sa Cebu, sa mga Provinces. at ang pero ang to the bright side naman is tag dito. To the bright side naman is hindi naapektuhan yung Cavite ng masyado kasi mataas na yung lugar. Ayun. Maraming nag-pray. Madami nag-pray. Tsaka madami nag-pray. And tawag dito. Ano yung pinaka-na-realize mo sa bagyo? Na-realize ko sa bagyo is parang naging ano lang siya. Tawag dito. Mas pampalakas ng faith natin. Yun. Amen. Pampalakas ng faith natin. Katulad ng iba, nagpe-pray na. Yung dating
yung dating mga hindi nagpe-pray ngayon, ano na, nagpe-pray na sila, Tumanggap tapos na. nagtag dito. Means, yung iba pa nag-share ng mga Bible verses. And, ayun. Mas naging united ng Pilipinas. Mas naging united yung Pilipinas, tapos yung mga Korakot is Nadamay pa. nainantad na yung mga flood control project na Inabando. hindi nagana, nalaman na, nahuli na. Na-expose, Mga ghost projects. Yung ganun. Nahuli pero hindi kulong. Yun. Yun ang problema. Hindi na. Yung iba lang nakulong. Pero yung iba hindi. Galing naman yun. So, praise God. So, praise God pa rin kasi merong nanagot. Merong mas tumatag yung mga faith ng Pilipinas kay Lord. Amen. Men. Roleta. Next. Roulette. Another roulette. Uy, coach. Gian. Lalo na ba? By age talaga to. So, Gian. Para sunod-sunod to. May age talaga to. Kakasunod-sunod na eh. Yun, so point ko. Yung share ko ngayon is about my devotion. Yun lang sa mga. Nung, kailan ba to? Anong araw kahapon, coach? Sunday? Sunday. 9. Friday? Devotion ko ng Thursday. Thursday. Layo na na. Tanong ka pa. Yung devotion. So it's all about Mark 11 verse 24. So therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Amen. So yun po, sa devotion na yun, meron po ako na-highlight na 3 word, which are ask, believe, and receive. Yeah. So yung ask po, yung pag-ask natin dapat intentional din tayo, and we should expect na hindi lahat ng hinihingi natin kay Lord, ibibigay ni Lord. He will only grant those things na alam niyang para sa atin and yung makaglorify lang sa Kanya. So, we can ask anything but hindi lahat yun ibibigay ni Lord sa atin kasi alam niya kung ano yung pinaka-the best natin and alam niya kung ano ba dapat yung kailangan natin and yung pinaka-maka-help sa atin mag-grow sa relationship natin kay Lord. And yun din naman po sa believe. So, it requires faith na kahit alam natin na mahirap abutin yung isang bagay, but kapag tinanong natin si Lord para doon and alam natin na makaka-help natin siya, we should believe and have the faith and hope na ibibigay sa atin ni Lord. It may not come fast, but sometimes kasi yung ibang bagay, it comes greater kasi mas malaki yung magbibigay na pagbabago sa buhay natin. So, Ganda nun. the longer it takes na dapat we should not lose hope na and the more na tumatagal, dapat mas tinatatagan natin yung prayer natin sa bagay na yun and dapat yung hinihiling dapat na natin yun, dapat we should be focused on God and it will be used to glorify the Lord. And yung sa receive naman po, so after nun, kailangan natin maging intentional sa pag-ask and magkaroon ng faith para sa bagay na hinihingi natin. And eventually, pag nagawa na natin yun and will talaga ni Lord ibigay sa atin yung bagay na yun, pwede siyang kinabukasan or it takes weeks, months, or years, ibibigay yun ni Lord and i-grant niya yung bagay na yun kasi alam niyang deserve natin and pinaghirapan natin yun in prayer. Yun, solido. Parang yung sa no, yung anong tawag dito, yung persistent with God. Na hindi lang siya, pag nagpe-pray kasi talaga tayo, hindi lang siya parang isang beses mo lang ipagpe-pray. Kailangan maging persistent ka in prayer. So, kung parang, kasi hindi siya dahil hindi sasagutin ni Lord yung prayer mo ng isang beses mo siya ipag-pray, kundi ite-train ni Lord yung yung imo-mold ka niya. Everyday mo siyang talagang kailangan iluhod kay Lord, no? Ayun yung na kay Pastor Stephen Brando po, no?
Dire-diretso ka. Hindi agad nakikita yung result. Tuloy-tuloy ka lang sa paghingi. Kasi doon nabubuild yung character mo na Dapat consistent. may desire talaga doon sa bagay. Yun. Yun. Next. Next time. Coach B! Yan! Ako na agad. Yun, Coach Vic. Siguro sa akin yun din sa yung current na nangyayari ngayon. Siyempre, di ba, nasa tayo, nasa phase tayo wherein puro nga bagyo. Ayan, so dumating na yung aming mga takoyaki, guys. So, pause muna tayo for a while. Classic. So, ang in-order namin is classic and cheese. So, yung mga cheese dyan. Escudero. Cheese din tayo. Cheese din sa akin. Cheese escudero. Apo, thank you po. Cheese escudero. And so Lord, thank you Panginoon sa pagkain na sa aming harapan, Lord God. Ito yung maging palakasan namin, Lord God. Linisin mo ito, Lord. Maging blessing, Panginoon. Provide, Lord God. Magluto, Lord God. We give you back all the glory and honor in your name. This name we pray. Amen. Thank you, Coach Vic. Yun. Thank you, Bless everyone. God. Hindi pa ako masyadong marunong mag-chopstick. Daliri na lang. Daliri. Tuloy ba natin? Picture, guys. Habang kumakain kami, guys. Coach Otep. Against the light. Ikaw muna. Picture. Against the light. Koji yan. Against the light dito. Dinulog ko na. Dito sa akin para against the dark. Against the dark. Gomos ko. Abin. Yun lang. Yun lang. Sinakop ng buong Pilipinas. 0.6 mo. Wala yan. Sa photo. Hindi portrait. Lipat mo. Ah, photo ba yan? Bakam lang pala may 0.6. Mas kung nagtulong kami. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Check natin. Let's check it. Check it first. Check. Uy! Ay, sorry. Aray. Yun. Yun, kasama Sapa, lahat. sapa. May ano yata. Ba't asuka? 1, 2, 3. Number 1. Favorite post. Yun o. Ba't ganun? Bakit? May ano yata siya, may shutter. Double thumb. Lili. Isa ba? Isit ka pa. Sapa, subong-subo na. Iba na yung tono. Isa pa ba? Parang ganda ko yung dati. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Let's see. Oh. Let's see. Delay! Okay, Okay. Pinakuha naman na isa. Tuloy tayo Ito na yung guys. isa. Pasubo na dapat. Durugin na natin. Ba't na naman din mo? Hindi tayo marunong. Sige. Magta-try hard ako. Coach Mick, di ko Ako na ba? Or kain po muna. Let's try hard. Pwede namin tuloy natin. Habang nakakain kami, tuloy namin yung podcast namin, guys. Magta-try hard natin. So yun sa akin, bilang nabanggit nga ni Kuya Buboy niya, yung bagyo ngayon, no? So napaka mapanahon talaga na pag-usapan natin yung bagyo. And dumating yung Tino nung daming namatay or ang dami ring nasalanta, no? And we pray, no, doon sa mga tao na or family, no, na nasalanta, mga family na nawalan sila ng kapamilya, no, nawalan sila ng kaibigan. So, yun, magkaroon tayo ng time to pray for them, no? And si God yung mag-comfort sa kanila. Diba, guys? Amen. Ayan, so siguro ang pinakamagandang pag-usapan na topic should be kung ano ba yung mga bagyo rin sa Bible, no? And isa sa mga bagyo na mababasa natin sa Bible is nung magkakasama yung mga disciple doon sa isang bangka, no? Kasama nila si Jesus. So si Jesus noon is natutulog lang siya, no, doon sa bangkang yun. Pero yung mga disciple is takot na takot sila, no? And nagpapanik sila, no? So kung syempre naman kung tayo yung nandun sa lugar na yun or
nakikita natin yung bagyo, no? And parang tingin natin, tataob na, Sa gitna pa ng tingin dagat. natin, mamamatay na tayo, no? So magpapanik, no? Kung wala talaga tayong faith. And ganun yung nangyari sa mga disciples noon. And nagpapanik sila and nagpunta sila kay Jesus, no? Ginising nila si Jesus, no? And sabi nila, no, na hindi ka ba nababahala, no? Na mamamatay na tayo, ganyan. And doon makikita, no? Ibig sabihin yung bagyo na yun, in-expose doon yung kung ano ba yung tunay na nasa puso natin. So, ibig sabihin, yung mga bagyo natin, even sa buhay natin, doon may expose yung tunay na pananampalataya natin kay Lord. And doon sinabi ni Jesus, no, na, anong sabi ni Jesus doon? Wala ba kaming pananampalataya, no? You of little faith. Yeah, you of little faith, no? And grabe mag-rebuke si Jesus, no? Hindi niya sinugarcoat, no? Sinabi niya talaga sa mga disciple na kailangan matibay yung faith natin. So, kay Jesus, inutusan niya agad yung bagyo, no? Na tumahimik at even yung alon, no, na tumigil. And doon natin nakita yung power ni Jesus na after niya rin sabihin is tumigil talaga. So, ibig sabihin, He is truly a God who is truly has power na kayang mag-utos ng bagyo at mga alon sa dagat. And doon na-amaze yung mga disciples na Even the... napatanong sila, no? Sino ba tong tao na to? So, doon sila na-curious. Sino ba talaga si Jesus, no? So, nakasama na nila ng matagal na panahon, pero hindi pa talaga nila tunay na nalalaman ano ba yung true identity ni Jesus or yung nature niya. Kung tao lang ba siya or God siya. So, ayan. So, sa atin, sa buhay natin, pinaka-conclusion na masasabi ko or to summarize it, is that we have to always believe in Jesus. We have to have that faith even in times of trials, even in times of storms na meron tayo sa buhay natin. Amen. So, yun. Palakpanan si Lord. Amen. Next tayo. Coach Joseph. Man yan. Gusto mo, Coach? Stop tayo. Mhm. Stop isa. Coach Joseph nga. Sayang mo, Coach. Oh, galing ka. Yeah. Go, Coach. Yan. Siguro sa akin, Napakita. check ko din yung sa since andun tayo sa, yun yun, no, current situation natin, binabagyo tayo recently. Yeah. So, gusto ko lang din i-share yung isa pang instance din na similar dun sa ni Coach Mike, na isa din siyang instance ng hindi siya totally bagyo, pero ang sabi kasi doon na parehas na setting nun nasa Sea of Galilee din yung disciples and also si Jesus din, no? So, Kumbaga, geographically, madalas may bagyo talaga dun. ayan. Dahil dun sa parang napapalibutan kasi ng parang mountain range yung Sea of Galilee. So, normal na at parang kapag gabi, meron laging bagyo. So, nataas yung alon, ganun, malakas na hangin. Ayan. So, Matthew, ano nga ba yan? Bigyan lang, Coach. Coach, take your time. Ayun, Matthew 14. And, so ito naman, ito yung instance na si Jesus, di ba, lumakad naman siya sa tubig. So, so brief background lang, no, kung saan to nang galing. Since ito kasi, after to nung pagpapakain ni Jesus ng 5,000. No? So, dahil nga yung crowd parang pinipress na sila or hinahabol sila, no? So ang ginawa ni Jesus is pinauna niya yung disciples niya na pinasakay niya ng bangka, tapos pinalayag na niya doon sa Sea of Galilee while he remained doon sa land, tapos umakyat siya ng bundok to
para mag-pray, no? No. So yun, kasi yun yung parang usual na ginagawa talaga ni Jesus, humihiwalay siya sa crowd, no? Para kausapin God the Father. yung tatay niya, no? Si God the Father, no? So yun, and inabot si Jesus ng around parang madaling araw sa pagpe-pray, no? So medyo maliwanag pa nung pinalayag niya yung disciples, and inabot dyan madaling araw, no? So Parang oras na sila naglalayag. ilang oras na sila na nandun na. Yung time na yon, yung bangka ng mga disciples, na sinasakyan ng mga disciples, is nandun na sa gitna ng dagat, sa Sea of Galilee, no? And yun nga, so yung Sea of Galilee, during this time, or every parang kapag sasapit ng gabi, nagiging rough sea talaga siya, no? So mabagsik, no? So, maalon, malakas yung hangin, no? And yun yung kinaharap ngayon ulit nitong mga disciples, no? But this time, wala si Jesus sa tabi nila. No? So, dun sa shinare ni Coach Mike, diba? Natutulog si Jesus. So, dito, wala si Jesus. And, Takot sila. natatakot din sila, no? So, nung dumating na yung madaling araw na yun, so, since malayo na ngayong, yung mga disciples, no? So, si Jesus, para makapunta siya doon sa disciples, ang ginawa na, naglakad, no? Pero hindi siya sa lupa naglakad. Naglakad sa ibabaw ng tubig, no? So, this is one of his miracles, no? Na, kasi wala naman taong nakapag-perform ng ganitong klase ng miracle. Na yung tunay talaga na nakapaglakad sa tubig. And, yung nilakaran niya, hindi siya basta still water, eh. Nilamakad siya sa umaalon, parang binabagyo na tubig. So yan, and nung papalapit na siya, nung malapit na siya sa bangka, natanaw siya ng mga disciples, no? At nagtaka sila. Ang akala nila nung una is ghost, no? So sabi nila, it's a ghost. So natakot sila kasi akala nila multo. Sino ba naman kasing tao yung maglalakad sa gitna ng dagat? And pero, when they said that, sumagot si Jesus, no? So, take heart, it is I. Do not be afraid. So, nagpakilala siya, no? And the way he introduced himself, no? So, it is I. So, yung ginamit niya na I, parehas yun na ginamit na pag-introduce ni Yahweh sa sarili niya. I am. So, it just shows kung parang divinity of Jesus. He is also self-existent. And yun, so do not be afraid. Tapos, si Peter, na isa sa mga disciples ni Jesus, wanted to confirm na si Jesus talaga yun, no? So, gusto niya na i-test si Lord. So, sige, pinagbigyan siya ni Lord, no? Sabi ni Peter kasi, Lord, kung ikaw yan, command me to come to you on the water, no? So, gusto niya din na makalapit siya kay Jesus. And yun, si Peter, pinagbigyan siya ni Lord, no? So, sabi ni Jesus, come. So, he said, come. So, Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus, no? Ibig sabihin, nagawa ni Peter din na makapaglakad sa tubig, no? So, all because Jesus allowed him to, no? So, finulfill ni Jesus yung request ni Peter. Nakalakad siya. But, sabi sa verse 30, no, but when he saw the wind, he was afraid. And beginning to sink, he cried out, Lord, save me. So, yun. Dahil nga natakot siya doon sa wind and sa waves. So, parang nawala yung focus niya kay Jesus. No? So, yung faith niya, that time na kaya niya din makapaglakad sa tubig dahil inalaw siya ni Lord, nag-waver. So, natakot siya, napalitan ng fear, no? So, pinakikita lang na hindi talaga pwede magsabay yung faith and fear natin. So, dahil dun sa takot niya, lumabog siya. And he cried out for help kay Jesus, no? And, since ito yung kagustuhan ni Peter, no? So, pwede naman sabihin ni Jesus na, sige, bahala ka dyan. Ginusto mo yan, ha? So, lumabog siya, no? And, sabi, the following verse, Jesus immediately reached out, no? Oh? So, immediately, hindi pinatagal, no? So, kinuha niya agad yung kamay ni Peter. And, habang tinatas niya, parang,
"Oh, you of little faith, why did you doubt?" No? Imagine mo, no? Kapag nire-rescue siya, ay, ang late kasi ng pananampalataya mo. Yeah, no? So, tulido talaga mga rebuke si Jesus. Eh. Walang filter. Walang sugar coating. And so Jesus rescued him immediately. And when they got into the boat, the wind ceased. So, solido, no? Doon sa unang kinuwento ni Coach Mike, no? So, sa prior dito sa chapter na to, no? So, yun, kinommand ni Jesus na tumigil yung wind and waves. Yeah. But this time, nung pagtapak nila sa boat, tumigil lahat, no? So, naging calm yung waters. And when the disciples saw that, no? So, and those in the boat worshipped him, saying, "Truly, you are the Son of God." No? So, nung una, tinatanong nila, nagtatanong, sino ba to? and then here, na-conclude nila by this miracle na, "Truly, you are the Son of God." So, this is one of, or parang, this is the only instance na ginamit ng mga disciples yung full title na to, the Son of God, to address Jesus. So kasi may times na in-address nila si Jesus as Lord, as Rabbi, parang the Christ, gano'n, no? So ito lang yung instance na ginamit talaga nila yung Son of God because nakita nila yung yung power ni Jesus, no? So hindi lang niya pinatigil yung wind and waves. He also walked on water in the middle of that raging seas, no? So yun, minsan may mga storms din sa buhay natin na pinakikita lang ni Lord na siya yung almighty, all-powerful. So, baka yung pinagdadaanan natin na storms in our lives, no? So, it can be literal storms or metaphorical na storms sa buhay natin, no? So, mga pagsubok sa buhay natin. So, many times na gusto lang ipakita ni Lord na He is still in the middle of that. Diyos pa rin siya despite those trials, despite those storms. So, hindi nagbabago yung power niya, hindi nababawasan yung glory niya dahil doon sa pinagdadaanan natin. So, ang kailangan lang talaga natin gawin is to acknowledge Him, no? To see Jesus in the midst of that storm. So, kapag nakita natin si Lord in the midst of our storms, all we have to do is to just really focus and trust Him fully. So, hindi talaga pwede magsabay yung takot natin tsaka pananampalataya natin. Imposible, no? So, kasi kapag natakot ka talagang lulubog ka doon sa storm ng buhay natin. Grabe yan. Ganda na. But, even if we waver, even if we parang natakot tayo, no? So, tulad ni Peter na humingi pa rin siya ng tulong kay Lord. Humingi siya ng tulong kay Jesus. Ganun lang din sa atin. No? Nandun pa rin si Lord. Nandun pa rin si Jesus para i-rescue tayo. So, tulad ni Peter, which Jesus immediately rescued. So, yun. Ganun lang din tayo. No? So, kailangan lang talaga natin humingi ng tulong. And He will immediately rescue us. No? So, yun. No? 10 minutes. Solid. Nga pa pala. Ruleta. Ano lang pala. Okay, Coach Jarman. So, dito po tayo sa Acts 5. Ito yung devotion ko last November 8. So, pag nagde-devotion nga po pala ako, naglalagay ako ng sarili kong title kung about dun sa specific scripture lang na napili ko. So, dito sa Acts 5 yung nilagay ko, we should obey God, not men's. Sabi po dito sa scripture na to, sumagot si Pedro at ang iba pang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. So, ito po sa Acts 5 verse 29. No? Ito yung time na pinipersecute na sila ng mga religious leaders po yun, di ba? Religious leaders. Ayun, mga Pariseo. Pinipersecute na sila dahil nag-share na sila. Ito yung time na tumaas na si Jesus sa langit. And then yung ano po dito, yung time na to pinipigilan sila na mag-share. Sinabi nila na nahuli na po sila that time, di ba? Nahuli na tapos pinakawalan ulit. And
Tapos, sinabi po sila na, di ba pinagbabawalan namin kayo mag-share sa pamamagitan ng pangalan? Yung may specific po sila sinabi sa pangalan ng taong iyan. Kino-consider nila na tao lang si Jesus. Pero si Peter, sila Peter po, yung mga disciples, talagang nag-stood firm sila sa pangalan ni Jesus na kahit anong mangyayari, kahit anong persecution yung gawin sa kanila, hindi sila natatakot, patuloy silang nag-share. So, niremind po sa akin ng time na to, niremind sa akin ni Lord na, parang nangusap po siya sa akin na, anak, pag ba time na pinapersecute ka na, may mga kamag-anak mo, may mga malapit sa'yo, relatives mo na pinapatigil ka sa pag-share about sa name ko. Titigil ka ba? Parang nangusap po sa akin si Lord na yun. And then, na-realize ko po na kahit anong gawin sa atin, tulad ng mga disciples, kahit saktan tayo, kahit kamuhian tayo, layuan tayo, huwag tayo titigil na i-share yung pangalan niya. Huwag tayo titigil na i-share yung gospel, kung paano nakatulong sa atin si Lord. Tutulungan pa po natin sila na makakilala kay Lord. Yun. Tapos, ayun nga po, yung sa application ko dito, may mga times na nape-pressure tayo sa kung ano ba talaga ang dapat nating sundin. So sabi dito, we should obey God, not men's, di ba po? Sabi, nape-pressure tayo. So sundin ba natin yung Diyos or yung itong mundo? Nape-pressure kung ano ba talaga dapat nating sundin. Ang Diyos ba o ang mundo? Ngunit palagi nating tatandaan na sa anumang sitwasyon ay wag nating ipagpapalit ang calling sa atin ng Diyos. Tulad ng mga apostol, ay tinawag din tayo ng Diyos upang maging matatag at malakas. So, ayun lang po, yung parang naging pinaka-reflection ko lang dito or ayun nga po yung application ng verse na to. Pag may pumipigil sa atin, wag natin haayaang maging hinders yun para pumigil sa atin sa calling sa atin ni Lord. Wow, amen. Ano si Lord? Ang ganda nun. Kasi di ba, ano yun, parang nakulong sila. Pero hindi yun naging dahilan para mapigilan sila. So, ibig sabihin, no, kung si Jesus nga, no, nakadumating sa suffering, yung mga disciples dumating sa suffering. So, what more tayo, no? For sure, dadating tayo sa suffering. And hindi dapat yun magiging hadlang para sa pagsunod natin. Yun. So, anong masasabi niyo pa? To conclude yung ating sharing. Anything to say? Okay na, goods na? All good? Parang halos ganun lang dun talaga umikot yung ano natin. Yung parang sa storms and suffering. So, it can be a storm of doubt dun sa pinagpipray mo, or a storm of persecution dahil sa pag-share mo, or physical storm na pinagdadaanan natin recently, no? So, pero yun nga, no? So, despite every storm or every suffering na pagdadaanan natin, ang mapanghahawakan talaga natin is God is still God. Jesus is still God. So, hindi magbabago yung identity ni Lord. Hindi magbabago yung goodness niya. Hindi magbabago yung promises niya dahil sa pinagdadaanan natin sa buhay. And if we really set our hearts or set our faith in Him, in His promises, in His word, then hindi tayo masashake ng mga bagyo na to. Yan yan, so tulad din dun sa sinabi ni Jesus sa Sermon on the Mount, sa Wise and the Foolish Builder, na if nakaset yung bahay mo sa bato, no, hindi sa buhangin, dumaan man yung mga bagyo or unos, bayuhin ka man ng hangin na signal number 5. So, kapag as long as nasa batuhan. Kapag nasa batuhan ka, kapag yung word ni Lord, His teaching, His identity, yung ginawa mong foundation, then you'll be unshakable. Amen. Amen. So, siguro yung pinaka goal natin dito sa devotion na to, no? And basically, naging flow ng Spirit sa atin, no? Through suffering, through the storms, through the trials, doubts, and unbelief. Siguro ano yung tingin nyo, ma-advise nyo na lang, isa-isa na lang tayo, for people na nakikinig ngayon sa podcast natin, no?
Na ano yung ma-advise nyo for people who are in that season na nag-struggle or meron silang problemang kinakaharap ngayon na mabigat na tingin nila there's no escape? Okay, simulan natin kanina. Ruleta ba rin? Marleta pa rin. Para wala nang ano, tawala. Ay, Kuya Mon. Kaya man, ano Ulit ka yung pa, tingin mo ano lang, yung simpleng advice mo lang sa mga taong nakikinig na yan na parang hindi pa nila kilala si Lord or somehow nagda-doubt sila sa faith nila or meron silang problema ngayon, ano yung tingin mo mga advice mo? Parang tulad po ng mga nasa lantas sa Cebu, ganun. Parang nagda-doubt na po. For example, kahit po Christian sila, no? Pero ganun yung pinagdaanan nila. Parang magda-doubt nga po sila sa faith nila na, totoo ba si Lord? Ba't hinayaan niyang ganito yung mangyari sa amin? So, yan po. Para sa mga may pinagdadaanan na ganun. Palagi nating tandaan na even though mahirap yung pinagdadaanan natin, parang iset po natin yung mind natin na pinagdaanan natin yun para may strengthen yung faith natin. Tulad nga po nung sinabi ni Buboy at ni Coach May kanina na naging united yung Pilipinas dahil sa magkasunod na bagyo, no? Sobrang lakas na bagyo parehas. Naging united yung Pilipinas. Tapos marami po na kumilala dahil wala nga sila ibang tatawagan kundi si Lord. Wala naman silang pwedeng lapitan kundi si Lord. So, ayun nga, tulad ng sabi ko, lagi natin isa-set yung mind natin na ano man yung pagdaanan natin kahit gaano kahirap yun. Palagi nating tandaan na yun is para lang strengthen yung faith natin, para lang patuloy tayo na kumapit kay Lord na kahit anong mangyari, sa Kanya at sa Kanya lang tayo tatawag. Wow, naman. Galing. Next natin. Oy, good boy. Coach Joseph. Coach Joseph. Ano yung ma-advise mo naman sa mga taong ayan, may nahihirapan sa panahon ngayon? Una, siyempre, pagkatiwalaan natin si Lord. No? So, meron man tayong pinagdadaanan na sufferings ngayon. No? Is, hindi siya forever eh. Hindi to parang everyday ka na babagyuhin for the rest of your life. No? So, hindi everyday na yung nararanasan mo ngayon, ganun na siya for the rest of your life. So, this too shall pass. No? So, matatapos at matatapos siya. So, hindi siya for all eternity. Yung yun yan, no? So, and no matter how long it will take, no? So, especially dun sa mga nasalanta ng bagyo na nawalan ng tirahan, gano'n. No? So, it won't be parang a day lang para sa kanila para to rebuild what they've lost. Yeah. So, this will take weeks or even months, no? Even years para ma-rebuild talaga yun, mabalik, no? But, ayun, no? So, hindi siya talaga madali. But, no matter how hard it may seem, no? So, kailangan lang talaga natin mag-rely kay Lord. And not just that, no? So, also, meron tayong ibang mga tao doon na pwedeng hingan ng tulong. No? So, kaya nga din nag-establish si Lord ng community, ng church, no? So, para magtulungan tayo about isa. No? So, and yun, so we are also thankful na meron din naman tayo mga international support, no, for such people na nasalanta ng bagyo. No? So, and we hope that our government din, no, so will continue their efforts na matulungan sila. And what we can do for them is to really just pray for them na mas strengthen pa sila in this season that they're going through right now. And so yun. And for those naman na yun nga, yung storm nyo man hindi siya physical, no? So it can be your storm of doubt, depression, anything, no? So may times kasi na hindi siya or parang you cannot find the answer on your own talaga. So no matter how hard they pray sometimes,
no matter how hard they try to parang to get back on their own feet, no? So mahirap talaga siya. And that is why yun nga, meron tayong support system. So you can reach out for help sa community, no? So find a church, no? So find a church na mag-welcome sa kanila, no? So and kung saan nila makikilala din si Lord. Kasi if you remain parang nag-isolate or anything, then mabigat talaga siya. So we are not really meant to carry our own or our burdens alone, no? So kaya nga yun nga, sa church, 'di ba, we should bear each other's burden, no? So tulungan natin yung isa't isa to carry their burdens. So as fellow believers then, no? So we should really offer a helping hand to them. So hindi tayo dapat mag-push away sa kanila, but instead we should really welcome them, no matter what they are going through. So tulad din ng pag-welcome sa atin ni Jesus, no? So hindi tayo tinanggap ni Lord na parang nung malinis na tayo, but tinanggap niya tayo nung marami pa tayo, nung makasalanan pa tayo. And we should really do the same thing for them. So, for those who are listening right now na may pinagdadaanan na ganun, no? So, find a church. So, find a community that will support you, that will help you to build you up, no? And also para mas mapalapit kayo kay Jesus. So, yun. Amen. Good boy. So, ayun nga, yung sa mga bagyo, we should encourage other people to join a church, kasi yun yung makakapagpalalim ng faith nila, mas magpapaunlad sila mentally, spiritually, and makakatulong din yun sa kanila dahil yung mga church ay minsan marami sa mga church ay nagbibigay tulong sa mga kasama nila sa church. So ayun nga, tawag dito, ang advice ko sa mga tao, sa mga fellow believers ay magsama pa sila sa mga church nila, sa mga gatherings nila, fellowships na podcast na to, at para mas mapadami, tapos makapag yung kalooban ni Lord. magawa yung kalooban niya. Amen. Uy, sino? Ikaw, Kuya Gian. Pang-ending na si Coach. Iyon. Ano yun? Sa oras yan eh. So ayun po, yung highlight lang natin. So, for the past few days, it's all about suffering of other people, about sa bagyo. And siguro yung advice ko lang is, the more you suffer, the more you pray. Then, if malaki yung doubt mo kay Lord, even if sobrang hirap nung situation mo ngayon, always remember na you can lose everything in this world, but you cannot lose God. Our lives in this world is not for eternity, but yung dapat yung sinisik natin is yung buhay natin with God. So, it's not easy naman to live in this world na mawawala ka lahat, kasi you will be back to zero. Parang magiging homeless ka nun pag ganun. So, always put in mind that even if hanggat humihinga ka, so there are still chances na mababalik mo yun. And the more you have faith, the more na mag-pray ka, the more na magtitiwala as Lord, the more na mag-work si Lord sa buhay mo, the more na ipapa-experience ng Lord yung presence niya and yung love niya for you. And no matter how hard it is, no matter how much yung nawala sa inyo,
always remember na ibabalik lang yun ni Lord kasi He's the one, He is the provider in our lives, na hindi lang siya para sa mga mabubuti, but He is also good for everyone, na hindi niya tayo pababayaan, even katulad nga ng mga ibon, di ba? So hindi sila nag-aalala kung ano yung kakainin nila or kung saan sila kukuha ng supply. So we are much more important than birds. So God will sustain each one of us, na kahit gaano kahirap, God is still God, and He will not forsake us, and He will still be with us in everything we do. Yan, siguro bago namin tapusin tong episode na to, no? So yung pinaka-advice ko talaga for people na dumadaan sa suffering, it may be physical or kumbaga emotional, mental, spiritually, no? Siguro magandang maging perspective natin is that mayroong sinabi sa Ecclesiastes that there is a time for everything. Yun. So meron talagang panahon na masaya tayo, may mga panahon talaga na malungkot tayo. Yun yung buhay, yun yung kakumpletuhan ng buhay. So yun yung beauty ng ginawa ni Lord, no, sa buhay natin. And for us, no, minsan meron tayong mga panahon na talagang masaya tayo, di ba? Meron tayong mga panahon na parang lahat ng mga prayers natin nagaganap, no? Parang laging answered prayer, parang laging masaya, no? May blessing. And minsan, no, yung mga panahon na yun, parang somehow mas kaunti yung time natin to thank the Lord, to pray to the Lord, no? Parang pag di ba pag masaya, kunyari masaya kayo, medyo ano, di ba parang Hirap mag-pray. hirap mag-pray. Parang nagpe-pray tayo. Ang ikli ng prayer, no? Umaga magpe-pray ka, pero Lord, thank you. Ganun lang, no? Pero once na nandun naman tayo sa sorrow or sa suffering or malungkot tayo or may mabigat tayong problema, teka lang, parang iba na, no? Iba na yung prayer natin. May mga pagluha na, no? Meron na talagang matinding passion and desire for the Lord. And binibigay niya talaga yung inaalaw ni Lord yung suffering or yung mga trial sa buhay natin. Katulad na lang ni Job, no? Kung babalikan natin yung kay Job, no? Grabe yung buhay niya. Nawala yung lahat ng ari-arian niya, kayamanan niya, even yung mga anak niya namatay, no? And yet, God knows na He can be trusted through those suffering, na hindi niya pa rin ito itatatwa, no? So, doon pinakita ni Lord na there are people talaga na pinagkakatiwalaan niya through those suffering. And once we are in that, no, wag tayo parang ma-discourage for that. And maging way natin to for us to build our character, for us to be more strong in the Lord. So siguro gusto kong pinaka-conclusion lang sa mga advice ko for people is that yung nangyari sa atin for the Philippines, marami tayong bagyo and maraming nasalanta, no? God uses these disasters, God allowed this, no, for us to ultimately actually repent to Him. Amen. Yun yung parang pinaka-goal ni Lord. So for example, yung sinasabi, di ba, minsan sa Bible, no, sa buhay ni Joseph the Dreamer, maalala nyo, sabi dun, yeah, parang the enemy intended it for evil, but the Lord intended it for good. So kung tingin natin, no, parang yung kalaban is, masaya siya kasi madaming nasalanta or what, marami siyang na-destroy ng mga buhay. Pero si Lord, medyo mas malaking bigger picture pa yung nakikita niya. Ang nakita niya doon is for us to have a repentant heart. So madaming instances sa Bible na ginamit niya yung mga calamities for people to repent talaga. Like kay Jonah, no? Na kailangan magising tayo sa katotohanan na hindi ito ang buhay natin. Hindi dito natatapos ang buhay. Our life is for the Lord. Our life, meron pang buhay to the next, which is eternal life with Jesus, no? So kailangan natin is ultimately to repent, no, yung buong, actually
every one of us is to always repent, no? And to come back and turn to Jesus. Amen. Palakpakan si Lord. Yan, so guys, thank you for listening in our podcast. So, sa lahat ng nakinig and sa lahat ng na-bless dito sa aming episode, pwede nyo kaming i-like, Share. And subscribe. Alright. Ang pangalan ng podcast namin ay, again, Iron Sharpens Iron. Podcast. So, available na kami in YouTube and in Spotify. And even in Facebook, no? Pwede nyo kami check. So, yan guys. Thank you, everyone. Again, I'm so blessed to have you today, no? Coach Joseph, Coach Gian, Coach Buboy, and Coach Jarmond, no? So, thank you guys. So, again, see you on our next episode. Bye-bye! Bye. Bye.